Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maaga siyang gumising kinabukasan para pagmasdan ang pagsikat ng araw sa balkonahe sa silid niya. Maaga niya ring gustong kausapin si Carlos tungkol kina Rafael at Almira. Hihintayin lang niya na makaalis si Rafael dahil hindi pa siya handang harapin ng asawa. Matapos tanggapin ng maluwag ang halik ni Almira kagabi. Ano bang iniisip nito? Na nagpapatentero lang silang tatlo? Matapos yan itong gamitin para pagselosin si Almira. Ngayon ay bumibigay na agad ito sa dating kasintahan. 6:30 nang bumaba siya sa komedor dahil natanaw niya ang kotse ni Rafael na umalis. Wala roon si Carlos. Pinuntahan niya ito sa library dahil doon daw nagtungo sabi ng katulong. Kumatok muna siya bago binuksan ang pintuan. Cassandra. Isinara ni Carlos ang libro na hawak nito pagkakita sa kanya. Magandang umaga ho, Papa. Hindi pa rin niya makasanayan na tawagin ito sa ganoon. May problema ba? Marahan siyang tumango habang kinakagat ang labi para huwag siyang maging emosyonal. Nanggaling ho kami kagabi kina Almira. Panimula niya rito. Sininyasan naman siya ni Carlos na umupo sa silya sa harap ng mesa nito. Ano ang nangyari? Mahinahon itong tanong sa kanya. Sa palagay ko ho ay gustong bumalik ni Almira kay Rafael. I don't think so. Maagap nitong sagot sa kanya. Pero aaminin ko na hindi sanay si Almira na may ibang babaeng pinaglalaanan si Rafael ng atensyon. Ipagpaumanhin mo ang palaging pagpunta ni Almira dito. Hindi lang ho sa ganun ang nakikita ko. Kung nagsiselos lang siya sa atensyon ni Rafael, ay hindi na niya hahalikan ang asawa ko kung gusto lang nitong isauli ang telepono. Hinalikan ni Almira si Rafael kagabi. Nagsalubong ang kilay na matanda sa sinabi niya. Siya naman ay marahang tumango rito. At ano ang ginawa mo? Pumasok ho ako sa bahay. Nagulat din kasi ako, Papa. Pero ano sa tingin mo ang dapat mong ginawa? Hindi ko ho alam. Sagot niya sa kalituhan. Malinaw naman kasi na sinabi ni Rafael na hindi naman kami totoong mag-asawa at maghihiwalay kami pagkatapos ng 2 taon. Ano? Tumayo si Carlos na lalong dumami ang gatlasan noon nito. Daglakad-lakad ito sa harap ng mesa habang nasa malalim na pag-iisip. Nagtakda si Rafael ng 2 taon lang ang pagsasama ninyo. Bakit ka pumayag, Cassandra? Nagulat din siya sa bigla niyang isiniwalat ang usapan nila ni Rafael. Pero wala siyang maharap na kakampi ngayon kung hindi si Carlos. Ano ho ang sasabihin ko? Hindi rin ho ako sigurado noon na gusto ko siyang pakasalan kung hindi lang dahil sa operasyon ni Mama. At ngayon, Cassandra, ano ang sigurado para sa'yo? Mahal ho ni Rafael si Almira. Ano ang laban ko doon? Hindi niya lantarang inamin ang damdamin niya kay Rafael. Pero alam niyang nababasa siya ni Carlos. O baka naman, sa mukha niya may gusto siya kay Rafael. Kasal na si Almira kay Albert. Bulalas na wika nito. Pareho na silang kasal sa magkaibang tao. Por Diyos, por Santo. Sandali siyang hindi nakapagsalita dahil bigla siya nag-alala sa alta presyon nito. Nag-alala rin siya baka suguro ni Carlos sa Rafael at pagalitan. Hindi ito ang inaasahan ko. Lalo na kay Rafael. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Noon pa ay maayos ang pangangatwiran ng panganay kong anak.
Pero nawawala ho tayo sa katwiran kapag puso ang pinaiiral, hindi ba? Pagtatanggol naman niya kay Rafael. So ano ang gusto mong mangyari ngayon? Babalik si Almira kay Rafael? At ikaw na ang ipagkakasundo ko kay Albert? Tumaas ang isang kilay na matanda na tila hinahamon siya. Hindi niya mahal si Albert. Natitiyak niya ngayon. At hindi rin niya gustong ibigay si Rafael kay Almira. Hindi ho. Hindi na ako babalik kay Albert. Dahil niloko ako ng anak ninyo na nagpanggap na binata para sagutin ko. Gusto ko hong tulungan niyo ako na ilayo si Almira kay Rafael. Dahil yun ho ang nararapat. Pero kung tatakbo ka lang sa loob ng bahay tuwing hahalikan ni Almira ang asawa mo, paano ka magtatagumpay na mailayo sila sa isa't isa? Hindi ako palaging nasa labas, Cassandra. Hindi ko mababantayan ang kilos na Rafael. Gusto ko hong malaman kung bakit napapayag niyo si Rafael na magpakasal sa akin. Nang sa gayon ho ay alam ko kung paano ko ilalaban ang karapatan ko bilang legal na asawa niya. Isang buntong hininga ang pinakawala naman ni Carlos. Saka nagpa siyang umupo sa silya. Nahati ko na sa 2 anak ko ang hasyendang ito. Nakasaad sa testamento ko na mapupunta sa kanila ang lupaing ito kapag pareho na silang nasa edad 30 at pareho nang may asawa. At dahil si Rafael ay matagal ng kasintahan sa Almira at bilang tapat at sobra kong magmahal, alam ni Albert na kapag naagaw niya sa Almira, hindi matutupad ni Rafael ang nakasaad sa testamento. Hindi ganoon kadali para kay Rafael na lumimot at magmahal ng iba. Siguro ay alam mo na ngayon na totoo ang sinasabi ko. At sa tingin ho ni Albert mapupunta sa kanya ang lahat ng kayamanan ninyo. Dahil siya lang ang nakapag-asawa. Exactly. 2 linggo na lang ay kaarawan na ni Albert. Kaya nang magsuhestyon ako kay Rafael na ipakasal kayong dalawa, ay hindi siya makakatanggi. Ikaw ang kasagutan para hindi siya mapahiya, na hindi siya mabibilang sa tagapagmana ko. Ngayon lang niya napagtanto ang silbi niya sa buhay ni Rafael. Pero marami rin siyang katanungan sa isip. Pero bakit ho ako, Papa? Siguro naman ay maraming kadalagahan dito sa bayan sa La Union na karapat-dapat din naman sa anak ninyo. Ikaw ang dumating sa mansyon at konektado ka rin kay Albert. Call it intuition or desperation. Pero magaan ang loob ko sa'yo nung una pa lang kitang makita. Paano kung sa huli ay hindi nagtagumpay ang pagsasama ni Albert at ni Almira at kami ni Rafael? Kapag lumipas ang 1 taon na hindi nila napagtagumpayan ang pagsasama nila ng mga asawa nila, desisyon nila kung tatapusin yun o hindi. Hindi ko rin naman gustong magdusa ang mga asawa nila dahil hindi na sila pareho na masaya. Kay Albert, inaasahan ko ng walang babaeng tatagal sa kanya. Pero kay Rafael, inaasahan ko ng magiging mabuti siyang asawa. Kung hindi ko lang narinig sa iyo na nakatakda pala ng 2 taon lang ang pagsasama ninyo. Sagrado ho para sa akin ang kasal. Ano man ang dahilan ng papapakasal ko kay Rafael. May pag-asa ho kayang maayos ko ang pagsasama namin. Ang isang kasal, kailangan kayong magkatuwang, Cassandra. But yes, malaki ang pag-asa na maayos ang pagsasama ninyo. You just have to make your husband fall in love with you. Sa tingin niyo ho ba, kaya niyang kalimutan ang Almira na yon? If you were learned to be submissive. Kibit-balikat ng wika naman na matanda sa kanya. Hindi gusto ni Rafael na sinasalungat ang mga desisyon niya. He likes women who knows how to submit to her man. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Palagi siyang nakakontra kay Rafael mula nang dumating siya sa mansyon. Isa lang ang pinagkakasunduan nila, ang makasal sila sa isa't isa. At kung sa tingin nito ay susunod siya sa mga utos ni Rafael, sa lahat ng oras ay nagkakamali ito. Bakit hindi na ho kayo namamasyal sa bukid? Pwede ko ho kayong ipag-drive.
Salamat anak. Nakangiti nitong wika sa kanya. Pero tatawagan ko ngayon ang abogado ko dahil may kailangan akong ipabago sa testamento. Ano ho ang ipapabago ninyo? Idadagdag ko lang sa kondisyon ko na kailangan muna nila magkaanak sa mga asawa nila bago ko ilipat sa mga pangalan nila ang iiwan kong ari-arian. Hihintayin ko lang si Albert na makabalik dito dahil nasa Maynila pa daw siya ngayon. Nasa Maynila na ho ngayon si Albert? Yes. May problema ba kung magkita kayo ng dati mong kasintahan? Wala ho, pero ano? Hindi ho ba kami mukhang nagpapatinterong apat kapag nandito na ho si Albert? Ganyan talaga ang laro ng pag-ibig, Cassandra. Tiyak ko na malalaman na ho ni Almira na ex-boyfriend ko si Albert. Ano ba ang magiging problema? Ikaw na nagsabi na walang nangyari sa inyo. Ibig sabihin lang, hindi seryoso ang naging relasyon ninyo. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng panatag ni Carlos sa sitwasyon nilang apat. Siya ang nababahala dahil hindi pa rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Albert sa pagpapakasal niya kay Rafael. Huwag mong poproblemahin kung paano kayo magkikita ni Albert, Cassandra. Ang isipin mo ay kung paano mo mabibigyan ng anak si Rafael para makuha niya ang mana niya. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Si Rafael na lang ho ang problema sa bagay na yan, Papa. Siya naman ang may kailangan sa akin ngayon. Isang malutong na halakhak ang pinakawala naman ni Carlos. At sa tingin niya ay sumasaya ang aura nito kaysa kanina. Palabas na siya sa library na magsalita ulit ito sa kanya. Lalaki sana, Cassandra. Gusto kong lalaki ang magiging panganay kong apo. Kumindat ito sa kanya na ginantihan lang niya ng pigil ng ngiti. Huwag lang eksena si Almira. Ay kayang-kaya niyang akitin si Rafael. Nasa kubo si Rafael hanggang alas 8 habang nakamasid sa mga trabahador na maagang nagagapas ng palay. Dapat ay naroon siya kasama ng mga ito sa bukid. Pero hindi siya mapakali. Kanina ay hinihintay niyang bumaba si Cassandra sa komedor kung magkakape ito ng maaga. Pero alas 6 na siyang makaalis ay hindi pa niya ito nasisilayan. Sarado ang silid nito kagabi nang tangka niya itong kausapin. Matapos siyang hagka ni Almira. Hindi niya inaasahan yon at lalong hindi niya gustong umabot si Almira sa ganoon. Binalikan niya sa isip ang nangyari kagabi. May kailangan ka? Tanong niya kay Almira na huminto sa harap ng mansyon. Si Cassandra ay iniwan niya malapit sa garahe kanina. Naiwan mo to. Inabot sa kanya ni Almira ang telepono niya. Nakapatong sa sofa sa bahay ng mga palangka. Lumakad ang dating kasintahan sa harap niya nang may luha ang mga mata. Umiyak ka ba? I'm sorry, Rafael. Sorry saan? Kinakabahan siya sa anumang sasabihin nito. For rejecting you. You were right. Dapat ay itinuloy ko na lang ang annulment namin ni Albert. It's nonsense, Almira. Hindi mo na dapat sinasabi yan ngayon. Dahil may asawa na rin ako. Pero hindi mo siya mahal. Ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Umuwi ka na, Almira. Nanalo ka na. Anong sinasabi mo? Gusto mo kong saktan? Gusto mo akong masaktan? Kaya kahit hindi mo gusto ang babaeng yan, pinipilit mong gustuhin para masaktan ako? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Magkahiwalay kayo ng silid, Rafael. Akala mo ba hindi ko alam? Hindi kayo totoong mag-asawa. Kung saan mo man napulot ang babaeng yan, ibalik mo na lang. Tapos bumalik ka na rin sa akin, please. Umalis ka na. Ang dapat niyang sasabihin at gagawin ay hahawakan ang kamay nito para ibalik sa driver's seat. Pero naunahan siya ni Almira. Naangkin na nito ang mga labi niya. Na sandali siyang nalito kung ano ang gagawin niya. At sa sulok ng mga mata niya ay ang papalayong si Cassandra
Pagkatapos ay ang bahagyang pagbagsak ng front door ng mansyon pasara. Doon na siya bumitiw. Ipapaayos ko ulit bukas na bukas din ang annulment papers namin ni Albert. Hindi na ako mapipigilan ng papa mo. It is too late for that, Almira. Binigyan kita ng huling pagkakataon. Pero sinayang mo lang. Hindi, Rafael. 1 o 2 taon lang yun. Alam kong hindi mo ako susukuan. Magiging tayo pa rin sa huli. Umiling siya at hindi na nagsalita nang iniwanan niya si Almira sa driveway. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa dating kasintahan. Matapos nitong makuha ang gusto niya, ang masaktan ito at ma-realize na mali ang desisyon nitong huwag i-file ang annulment kay Albert. Akala niya ay matatagalan pa siya na makaganti kay Almira. 1 linggo pa lang siyang kasal kay Cassandra ay babalik na ang dating kasintahan sa kanya. Ang nakapagtataka, wala siyang maramdaman. Wala siyang maramdamang kasiyahan pagkatapos ng mga sinabi ni Almira upang hihinayang man lang dahil gusto na siya ulit ng dating kasintahan. Sa katunayan, gusto niyang panindigan ang kasal nila ni Cassandra. He wanted to prove to Almira that he was a man of honor. Binalak niyang kausapin si Cassandra kagabi, pero nagkulong na ito sa silid. Dapat ay palilipatin niya ito sa silid para hindi sila pag-usapan ng mga katulong. Kahit ang totoo ay naglalagablab na tulad ng apoy ang katawan niya sa mga oras na yon. He was drunk when his wife kissed him. Natural lang na mag-react ang katawan niya, lalo na't maganda at kaakit-akit si Cassandra. Kahit ngayon ay nagre-react pa rin ang katawan niya kapag sasagi sa isip na nahawakan niya ang dibdib nito. Baka nga umabot pa sila sa kung saan kung hindi lang dumating si Almira na ilang araw na ring gustong agawin ang atensyon niya. Kung tutuusin, wala sa 2 halik na natikman niya kagabi ang dapat niyang tinanggap. Pero kung ikukumpara ang dalawa, kay Cassandra ang mas matamis at mas nakakawala ng paninindigan. Siya ang pumutol sa halik nila ni Almira, kaya kasabay ng pagsara ng pintuan ni Cassandra. Pero si Cassandra ang pumutol sa halik na sinimulan nito nang makita ang paparating na sasakyan ni Almira. Kung magsasama sila sa iisang silid, ngayon ay hindi siya dapat iinom ng alak. Kung hindi ay siya rin ang sisira sa 2 taong itinakda niya. Kagabi rin ay nag-away sila ni Cassandra dahil nakikipagpaligsahan ito kay Almira sa atensyon niya. Gusto niya kasing siya ang may kontrol sa sitwasyon at siya dapat na umaakto at hindi si Cassandra. Sa ganung paraan ay kontrolado niya ang sarili at ang sitwasyon. Kagabi ay hindi niya matiyak kay Cassandra kung alin ang totoo at hindi. She was being possessive of him in front of Almira na hindi man niya maamin ay tumatalon yata ang puso niya sa tuwa. Pero hindi niya alam kung pagpapanggap lang iyon ni Cassandra dahil sa inis nito kay Almira. Sa totoo lang ay nalilito siya sa ikinikilos ng babaeng pinakasalan. Kung pagbabasehan ay ang halik na ginawa nito kagabi. Yes, she was being possessive. Sa ilang taon na magkarelasyon sila ni Almira, siya ang mas possessive noon. Almira was being submissive woman and out of bed. Kahit spoilbrat ito noon sa papa nito, lahat ng bagay ay napagkakasunduan nila, kaya't bihira silang mag-away. Nagsimula naman kasi sila bilang magkaibigan sa mahabang taon bago sila naging magkarelasyon. Nagdesisyon siyang bumalik sa mansyon para mag-almusal. Kung kanina ay nakahanda na ang mga sasabihin niya kay Cassandra, ngayon ay nawala ulit sa dulo ng dila niya. Kumusta ang ani Rafael? Tanong ng papa niya pagpasok niya sa sala. Umupo siya sa tabi ng ama habang iginagala ang mata sa buong bahay. Wala si Cassandra. Kalahati pa ang gagapasin, pero matatapos na yun hanggang bukas, papa. Mabuti naman. Bukas na ako pupunta para matingnan ang bukid at ang kalidad ng bigas. Salamat sa walang sawang pag-aalaga sa asyenda, Rafael.
Wala hong anuman papa. Matamis siyang ngumiti sa ama-amahan. Alam kong isa ako sa itinanim ninyo dito. Kaya alam niyong hindi niyo na maaalis ang pa ako sa lupain na ito. Tumawa naman si Carlos na pati mga mata ay nakangiti. Ito naman talaga ang hiling niya sa lahat ng pagkakataon. Hindi niya gustong bigyan ng sama ng loob si Carlos bilang pagtanaw sa utang na loob dahil nagpakaama ito sa kanya sa buong buhay niya. Pero palaisipan sa kanya ngayon kung ano ang dahilan na matamis na mga ngiti nito sa mga labi. Nakabihis ho kayo. May usapan lang kami ni attorney na magkikita sa isang coffee shop. Attorney? May kaunting pagbabago lang sa testamento. Ilang araw na lang at kaarawan na ni Albert. Hindi niyo kailangan magmadali, papa. Hindi ako nagmamadali, Rafael. Nakatakda na yun ng 1 taon pa. At hindi na ako nakakalabas gaano sa bayan. Gusto ko na rin mamasyal roon. Ipagdadrive ko na lang ho kayo. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo, Rafael. Si Cassandra ang magdadrive sa akin dahil may gusto rin siyang bilhin sa bayan. Si Cassandra? Si Cassandra at Minda ang kasama ko. Kailangan na rin kasing mag-grocery para sa ilang araw natin kakainin. Nasaan ho si Cassandra? Agad tumahip ang dibdib niya sa kaba. Nasa silid niya. Katukin mo pag-akyat mo para makaalis na kami. Kanina pa kami naghihintay ni Minda. Pero kay tagal maligo, hindi ko maintindihan ang mga babae kung ano meron sa banyo at hindi maiwan. Katulad siya ng mama mo noon. Napailing na lang siya ng lihim ng sa halip na mainis si Carlos. Sa tagal ni Cassandra, na bumaba ay parang naaliw pa ito. At ikinumpara pa ito sa mama niya, na ni minsan ay hindi nito ginawa kay Almira. Kumatok siya sa pintuan ng silid ni Cassandra. Ngayon lang din niya napansin na kahit nabanggit ni Carlos kanina na nasa hiwalay na silid ang asawa niya, ay hindi siya nito sinita. Kung bakit pero mamaya ay sisermonan niya ang mga katulong kung sino ang nagsabi kay Almira ng mga nangyayari dito sa loob ng mansyon. Pakisabi, Ate Minda, magbibihis na ako. Mula sa banyo ay tidig ni Cassandra na marahil ay inaakala na katulong ang pumasok. Paglabas nito ay nagulat dahil siya ang naroroon at hindi ang katulong. Isang irap ang pinakawalan nito na alam niyang nagpakita lang ng tapang dahil lumabas itong nakatabis lang. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya habang tinititigan mula ulo hanggang paa ito. Cassandra has a nice pair of legs. Hindi nakakatulong ang ayos nito dahil dala pa niya ang init ng katawan mula sa halikan nila kagabi. Anong ginagawa mo dito? Baka hinahanap ka na ng ex-girlfriend mong hindi makamove on sa'yo. Tumalikod ito at naghanap ng damit na isusuot. Kahit ang pang-upo nito ay may korte kahit makapal ang tuwalya na nakapaikot sa katawan nito. Nanggigigil siya. Gusto niya itong damhin. Lihim na lang siyang napamura sa sarili. Lumapit siya kay Cassandra at tumayo sa likod nito. Kung siya ang tatanungin, ay ididikit niya ang katawan at ipaparamdam ang paninigas ng pagkalalaki niya na hindi na niya mapigilan. Mabuti na lang dahil maong ang suot niyang pantalon at hindi iyon masyadong halata. I'm sorry for what happened last night. Bulong niya sa tainga nito, saka inihawak ang dalawa niyang kamay sa baywang nito. Gusto nang kumawala ng pagtitimpi niya. Matapang pang humarap si Cassandra na tila ba hindi nararamdaman ang init ng katawan niya. Hawak nito ang damit at itinakip nito sa dibdib. Gusto niyang warningan ito na huwag magmatapang sa kanya katulad kagabi sa kotse. Kung hindi ay parurusahan niya ito ng halik. Ipinapaalala ko lang sa'yo na asawa mo ako sa papel, Rafael. Kayang-kaya ko kayong idemanda kapag pinag-uusapan ako sa bayang ito bilang isang martir at bulag na asawa. Kung gusto mong makipaglandian sa asawa ng kapatid mo, i-file mo na ang annulment ng kasal natin at bayaran mo ang judge na i-grant yun kaagad.
Binabalaan mo ba ako? I told you, Cassandra. Hindi ko gustong minamanduhan ako. Ako ang magmamanipula sa sitwasyon at hindi ikaw. O talaga? At pumayag ba ako? Sa pagkakakilala ko sa sarili ko, hindi rin ako pumapayag na tinatapakan ang pagkatao ko, Rafael. Yumuko siya ng kaunti at inilapit ang labi sa labi nito. Isang pagkakamali lang nila ay magdidikit ang mga iyon. Matapang ka na ngayon. Paanas niyang wika. Anong sinabi ni Papa sa'yo? Sinalubong naman ito ang mga titig niya. Ang mga mata nito na nang-aakit palalo. Nakailangan mo ako. Kumpara sa mas kailangan kita. Napahugot siya ng hininga sa inis. Isa lang ang ibig sabihin ni Cassandra. Siya ang hawak nito sa leeg ngayon. Okay, fine. It won't happen again. Hindi ako naniniwala sa it won't happen again na yan. Siguraduhin mo lang, ha, Rafael, na walang makakakita at hindi kayo makukuhanin na video. Tinapik nito ang kamay niya na nakatukod sa cabinet. Saka bumalik muli sa banyo para doon magbihis. Paglabas nito ay isang black mini dress ang suot nito. Nalitaw ang balikat. Hindi na ba nakakahiya ang suot ko kapag nakasalubong ko ang ex-lover mo? Tumapat ito sa salamin at sinapat ang sarili sa harap niya. Nakakapuno ba ng self-confidence ang kaalamang ito ang daan para makuha niya ang mana kay Carlos? Gumana ang kapilyuhan niya dahil hindi niya gustong siya ang mapapaikot nito. Tumayo siya sa likod nito at inilapat ang labi sa balikat nito habang tinititigan ito mula sa salamin. Ang kamay niya pumaikot sa baywang nito para hindi ito makawala. You are so beautiful, my dear wife. Ipapalipat ko na lahat ng gamit mo sa kwarto ko para mas lalong kapanipaniwala kay Elmira na mag-asawa na tayo. Idinikit niya ang katawan at ipinadama ang matigas niyang pagkalalaki. Natitiyak niyang nanindig ang balahibo ni Cassandra na agad inalis ang kamay niya sa baywang nito. Aalis na kami ng papa mo. Marami nang kulang sa kusina. Gusto mong ako na lang ang mag-drive sa inyo? Pigil niya ang ngiti dahil nailang na si Cassandra. Nasalubungin ang mga mata niya. Hindi pa niya gustong iwala ito sa paningin niya. Hindi na. Baka dumating si Elmira dito na wala ka at makalimot ako. Tudyo niya sa asawa. Gusto lang naman niyang makita ang reaksyon nito kapag hinalikan ulit siya ni Elmira dahil hindi niya nakita iyon kagabi. Walang problema sa akin, Rafael. Isang sumbong lang ng katulong ay aalis ako dito sa La Union. Banta naman ito na lihim niyang ikinabahala. Tuloy-tuloy na si Cassandra sa hagdanan. Nagtilaray na habang bumababa ito.